Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Sa video ito guys, share ko sa inyo ang anunsyo ni Coco Martin tungkol sa pagkatapos ng FPJ's Batang Quiapo. So yun guys, natapos ang Batang Quiapo sa March 13, 2036. Pero huwag tayo malungkot guys dahil napapalag pala si Coco Martin sa March 16, 2026 na sa teleserye Sigabo na napapalit sa Batang Quiapo, nabibida pa rin si Coco Martin kasama ang kanyang girlfriend na si Julia Montes. Yun guys, para sa buong detalye na yan, panoorin nyo ito. Gretchen, ano ang mensahe ni Primetime King Coco Martin sa gitna ng pamamayagpag sa telebisyon at online platforms ng FPJ's Batang Quiapo? Adrian, kasabay ng ikatlong anibersaryo ng top rating at most watched kapamilya action drama series na FPJ's Batang Quiapo, may mahalagang mensahe at anunsyo si Coco Martin na nais niyang ibahagi sa mga masugid na taga-subaybay ng buhay ni Tanggol gabi-gabi. Exclusive nagpapatrol, MJ Felipe. Sa nakaraang 3 taon, gabi-gabing sinubaybayan ng mga manunood ang buhay ni Tanggol at ang mga karakter na naging bahagi at nagbigay kulay sa kanyang buhay. Sabi ko noon nung ginagawa ko to, alam ko hindi ko mapapantayan ng probinsyano. Okay. Kasi 7 years eh. Kahit siya nang pumunta, Cardo. Tatak na yun eh. Oo, tumatak. Pero after 1 month pa lang, kumbaga, lumabas na, sinilang na agad si Tanggol. Kumbaga, tawag na agad sa akin ng mga tao, Tanggol eh. Yung achievement ng Batang Quiapo ay, sabi ko nga, pumantay sa probinsyano. Gabi-gabi ring inabangan at naging usap-usapan ang mga makapigil hiningang eksena, nag-uumapaw na emosyon at buwis buhay na aksyon. Pero batid ng bidang si Coco Martin na ang lahat ng kwento may simula, gitna at dulo. Nung naramdaman ko na si Tanggol, yung karakter ni Tanggol, parang nagawa niya na lahat ng elements na hanggang sa natalo siya doon sa eleksyon. Ano pa ba yung pinaka-major na tatakbuhin ng kwento? Nung ginalaw ko na yung kwento at ginalaw ko na yung mga karakter, naramdaman kong parang hanggang dito na lang yung takbo ng buhay ni Tanggol sa Quiapo. Ang hirap lumabas sa bibig. Ang hirap tanggapin din na papasok minsan sa magtatapos na. Mabigat para kay Coco ang desisyong ito, lalo't napamahal na sa kanya ang kwento at ang papel niya bilang si Tanggol. Nasasaktan ako, nalulungkot ako every time na may mga karakter na pinapatay, na umi-exit, na kinakantahan namin ng thank you. Tapos ngayon, ito finally, magpapasalamat na ako sa lahat ng mga taong nagmahal at sumuporta. Salamat po sa 3 taong pag-suporta at pagmamahal niyo sa Batang Quiapo. Nagiging emotional ako kasi hirap na hirap talaga kami. Sobrang hirap talaga ng paggawa ng Batang Quiapo. Hindi lang yung pagbuo, kundi yung pag-arte, lahat ng all aspects, sa lahat ng mga crew, sa mga directors, actors. Kwento pa ni Coco, inilatag niya ang hangganan ng kwento ni Tanggol sa management. Coco, yun yung pinakamagandang kwento mabubuo natin sa pagtatapos ng Batang Quiapo. Kung ano yung deserve ng show at deserve ng mga manonood natin, okay lang. Pero pinaghandaan namin ang pagtatapos talaga ng Batang Quiapo. More than sa pagtatapos ng probinsyano. Isang makapigil hiningang finale na sinisiguro niyang tatatak sa kasaysayan ng telebisyon. Ito ang regalo ni Coco sa lahat ng mga Pilipinong yumakap at nagpatuloy sa FPJ's Batang Quiapo sa kanilang mga tahanan sa loob ng 3 taon. Sana po samahan nyo kami at pinapangako po namin sa inyo na sa loob ng 3 taon, itong 3 linggong ito ay ang isa sa mga hindi nyo malilimutan ng mga teleserye na mapapanood ninyo sa gabi-gabi. Balita ko, meron ka pa daw isang mahalagang anunsyo. Tama ba? Meron akong isang sasabihin sa mga tao. Na isang importanteng bagay na kailangan nilang malaman. MJ Felipe, ABS-CBN News. First of all, happy anniversary. Thank you. 3 years. 3 taon! Ano pakiramdam? Umabot ng 3 taon ang BQ. Hindi ko in-expect kasi sabi ko noon nung ginagawa ko to,
alam ko hindi ko mapapantayan ng probinsyano. Okay. Kasi 7 years eh. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko akalain na magdedire-diretso pa rin yung pagmamahal at pagtanggap ng mga tao dito sa Batang Quiapo. Sabi ko nga dati, feeling ko yung legacy may iwan ko yung yung pangalan ni Cardo eh. Kasi, di ba, lahat kahit sino pumunta, Cardo. Tatak na yun eh. Oo, tumatak. Pero after 1 month pa lang, kumbaga, lumabas na, sinilang na agad si Tanggol. Kumbaga, tawag na agad sa akin ng mga tao, Tanggol eh. Hindi ko na naririnig si Cardo eh. Kumbaga, ang ibig sabihin nun, yung achievement ng Batang Quiapo ay, sabi ko nga, pumantay sa probinsyano. Kumbaga, yung paghihirap ng lahat ng buong team, ng buong cast, lahat ng mga artista production, nagbunga naman. Kasi talagang minahal siya ng mga tao at sobra kami nagpapasalamat. Na lagi ko kasi sabi kay MJ na, kita mo naman yun, di ba, tayo magkakasama from the very start ng mga madaling araw, na shooting, ng mga di ba? Lahat ng paghihirap nagbunga. Talagang minahal ng mga tao yung Batang Quiapo, lahat ng mga karakter. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa kanila sa pagtanggap nila kay Tanggol. Alam mo, for the past 2 months and a few weeks, ang dami kong naririnig. Naririnig ko na magtatapos na daw ang Batang Quiapo. So, hindi kita ini-istorbo about it dahil alam kong concentrated ka sa trabaho. Pero ito na siguro yung magandang pagkakataon to set the record straight. Gaano katotoo na magtatapos na ang FPJ's Batang Quiapo? Actually, dati, dami nagtatanong sa akin yan. Kasi nga, syempre, nabalitaan nila yung nangyari nga sa network, na nagkaroon ng problema. Laging sinasabi sa akin na parang, naku, mukhang tatapusin na yata ang Batang Quiapo. Kami naman, bilang mga manggagawa, bilang mga empleyado, wala na, naghihintay lang kami ng kausapin kami ng management kung ano decision. Wala naman sinasabi sa amin na na tatapusin ang Batang Quiapo. Ang sinasabi lang lagi sa amin, basta tuloy nyo, pagandahin nyo, dahil sabi nga na ito yung way na pagpapasalamat natin sa mga tao. Kaya talagang kung mapapansin natin na ang Batang Quiapo talagang hindi namin tinitipid in terms of production, casting, nakita naman tayo kung gaano karaming talent, di ba yung mga coaching mga ginagamit natin, in all aspects sa paggawa ng teleserye. Pero sabi ko nga gano'n, siyempre sabi ko nga po, lagi pag nagkukwento ka, may umpisa, may gitna, may dulo. Nung naramdaman ko na si Tanggol, yung karakter ni Tanggol, parang nagawa niya na lahat ng elements na hanggang sa natalo siya doon sa eleksyon. Ano pa ba yung pinaka-major na tatakbuhin ng kwento? Nung ginalaw ko na yung kwento at ginalaw ko na yung mga karakter, naramdaman ko parang hanggang dito na lang yung takbo ng buhay ni Tanggol sa Quiapo. Sabi ko, siguro ang pinaka-ultimate na pwedeng mangyari sa kanya is yung, sabi ko nga na, yung maitalaga siya na lumabas na siya yung nanalo bilang isang mayor. And then, na maayos niya yung Maynila, mabuo niya yung pamilya niya. Kaya nung binuo ko siya sa kwento gan, sabi ko, ito na siguro yung pinaka sagad o dulo ng pwede kong takbuhin ng karakter ni Tanggol. So, ibig sabihin, malapit na magtapos. Mahirap sabihin. Kahit ako, siyempre, dahil ako yung gumagawa, di ba, pinaghihirapan namin lahat. Nagkakaroon ka na kahit paano ng, tawagan ng anxiety na after 3 years na sinabuhay mo yung character and then araw-araw halos nagtatrabaho kayo. Tapos, ang hirap lumabas sa bibig. Ang hirap tanggapin din na papasok minsan sa magtatapos na. Nasasaktan ako, nalulungkot ako every time na may mga karakter na pinapatay, na umi-exit, na kinakantahan namin ng thank you. Tapos ngayon, ito finally, magpapasalamat na ako sa lahat ng mga taong nagmahal at sumuporta. Salamat po sa 3 taong pag-suporta at pagmamahal niyo sa Batang Quiapo. Talagang dugot buhay ang namin. Binuwis namin dito oras na para sa sarili namin sana at para sa pamilya namin, pero pinipilit namin gumising everyday. Kahit ano pa nangyayari, may bagyo man, ano man nangyayari sa bansa natin, pinipilit namin bumangon kasi alam namin na ito yung nagpapasaya at nagbibigay ng inspirasyon sa bawat pamilyang Pilipino At napakalaking tulong din ng show for the company, for the ABS-CBN. Kaya hindi na namin naiisip na kahit pagod na pagod. Kaya medyo nagiging ako. Nagiging emotional ako kasi
hirap na hirap talaga kami. Sobrang hirap talaga ng paggawa ng Batang Quiapo. Hindi lang yung pagbuo, kundi yung pag-arte, lahat ng all aspects, sa lahat ng mga crew, ng mga directors, actors, lahat. Hirap na hirap. Pero ngayon, matatapos ang Batang Quiapo, parang, uy, hindi ko alam kung masaya ako or nalulungkot ako. Parang ganun, parang bang meron kang isang karelasyon o meron kang inalagaan na bata o may isa kang mahal sa buhay na after that maghihiwalay na kayo. Yun yung nararamdaman ko ngayon na ngayon sa akin siya nagsisink in kasi never ko siyang hinarap eh. Never ko pa siyang inano na ito na, tatapos na tayo or ano na. Ngayon lang. Kaya maraming nagtatanong sa akin noon na, uy, balita namin papatapos na. Hanggat walang sinasabi sa akin ng management, hindi ako makapagsalita. Hindi ako basta ang alam ko, tuloy-tuloy lang. Sabi ko kung ang probinsyano nga napatakbo ko ng 7 years eh. Sabi ko, I'm sure, sabi ko ganun, kaya namin itong patakbuhin. Hanggat kailangan kami ng network, hanggat gusto to at mahal to ng mga manonood, tatakbo to. Pero sabi ko nga minsan, di ba, nandun na sa peak ng kwento eh. Nandun na sa nung character ni Tanggol, yung punong-puno na ng puso eh. Sabi ko mas magandang tapusin natin na nandun siya sa peak ng kwento at mahal na mahal siya ng tao kaysa lumaglag yung kwento at matapos siya na parang kung kailan natapos dun na hindi siya kinapitan o minahal ng tao. I'm sure mabigat na sabihin to sa mga co-stars mo. Honestly, marami rin pagkakataon na nakikiramdam sila kasi nakikita nila di ako nagsasalita eh. Nahihiya silang magtanong. Yun nga, marami minsan nagtatanong kung ano na mangyayari. Hindi ko siya masagot. Hindi ko sila masagot, kasi nga sabi ko naghihintay ako ng management. And then finally nung nabuo ko na yung kwento hanggang ending, kinausap ko na yung management na sinabi ko ito na yung mangyayari, ito na yung ano pong desisyon nyo. Sabi nila, kung yun yung pinakamagandang kwento mabubuo natin sa pagtatapos ng Batang Quiapo, kung ano yung deserve ng show at deserve ng mga manonood natin, okay lang. Kaya sabi ko nga, ayun, pero pinaghandaan namin ang pagtatapos talaga ng Batang Quiapo. More than sa pagtatapos ng probinsyano. Ngayon, halos talaga araw-araw hirap na hirap kami sa mga natitirang araw namin dahil sobrang lalaki ng mga eksena. Unexpected. Kaya ko sabihin ito ang pinakamalaking show na nagawa ko. Talagang nag-ubos kami dito ng lakas, ng pera. Kasi sabi ko nga, hindi ko bibiguin yung mga manonood eh. 3 years silang sumubaybay eh. 3 years silang, sinamahan kami sa araw-araw, gabi-gabi sa kanilang mga tahanan. Gusto ko deserve nila yung ending. Gusto ko deserve nila yung pagtatapos ng Batang Quiapo. Yung hindi pa nila napapanood, hindi pa nila nakikita, tapos unexpected. So how did you break it sa mga cast members? Like Ma'am Charo? I'm sure na nag-expect din sila, naririnig din nila yan, kinakalkula rin nila. Hindi ko palang naharap. Ngayon ko palang haharapin isa-isa na para kausapin kasi gusto ko sana kahit pa paano personally akong magpapasalamat sa kanila. Para masabi ko ano yung plano. Kasi lagi ko naman sinasabi, nung nagsimula ang Batang Quiapo, no promises. Wala akong sinabi kung 3 months to, 6 months to, 1 year to, 2 years to, walang ganun eh. Sabi ko, hanggat maganda yung takbo ng show, hanggat mahal tayo ng tao, hanggat tinatangkilik tayo ng manonood, hanggat kailangan pa to ng management, di ba? Hanggat nakakatulong pa sa ABS-CBN sa management, tuloy-tuloy lang tayo. Kasi nasanay na ako sa probinsyano eh. Yung probinsyano kasi 1 year extend, 1 year after 2 years extend hanggang hindi na ako nagtanong. Kaya ngayon yung Batang Quiapo, hindi ako nagtatanong. Pero nung naramdaman ko na sa kwento na parang hanggang dito na lang yung tatakbuhin ng kwento. Sabi ko siguro ito na yung tamang pagkakataon. Ito na yung tamang timing para tapusin yung show. Habang nagsasalita ka, nagka-flashback sa akin lahat ng Hirap natin? nasaksihan ko sa inyo. Yung hirap ninyo. Saksihan ko lahat ng mga artistang pumasok, lahat na naging mga sumali, na goodbye, na maalam. Saka kay MJ, alam mo, isa lang, hindi lang yun kasi
ang dami namin natutunan dito. Unang-una, lalo na yung disiplina. Di ba na na-experience mo? Ito, I'm sure, ito lang yata yung pinupuntahan mo na show, gumigising ka ng alas 4, alas 3 sa madaling araw. Dahil pagdating ng alas 5, rumorol na kami. That's right. At lahat nandun na. Wala ditong artista na-experience kami na nagpadiba, na late, na gano'n. Lahat professional. Lahat na, kasi nakikita nila sa team talaga na parang ang puso ay para magtrabaho. Ang puso ay para makapagserbisyo. Alam mo yun, yung hindi lang siya yung show na para kumita lang eh. Hindi, merong dedikasyon yung bawat puso ng nagtatrabaho dito na makapagbigay ng isang magandang kwento o teleserye sa ating mga manonood. Alam ko marami, pero anong pinaka-paborito mong eksena hindi mo makakalimutan? Ang dami, Anjay, ang dami. Pero sabi ko nga, ngayon, siguro yung pag-exit ng mga barkada. Yung pag-exit ng tatay ko, saka yung pinali. Kasi lahat yun talaga, sa darating na Lunes, sisiguraduhin ko na hindi pa na-experience sa mga manonood ang may experience nila na mapapanood nila sa Batang Quiapo. Unexpected, di ba? Yung pakiramdam na habang nanonood ka na ba't dito kami dinadala? Bakit ito yung na-experience namin? Sobrang in terms of storytelling, in terms of character, mounting, lahat eh. Kaya ganun, sorry pero ganun ako ka-proud sa buong team. Talaga kasing pinagandaan namin. Pinaghahandaan ko na maging deserve ng mga manonood yung pinali ng Batang Quiapo. No, so I think the public would also agree na you outdid yourself. Talagang ibang-iba to sa nakita namin sa probinsya. Ni-level up mo yung sarili mo. Actually, yun nga eh. Pinaghihirapan ko sarili ko eh. Kasi in all aspect, pati sa technical, sabi ko nga ngayon, yung mga camera ginagamit namin, yung mga lente, talaga lahat. Sabi ko nga, bakit kasi kung may pagkakataon tayo na i-upgrade na, kumbaga, malay natin, di ba? Kahit pa paano nagbabaka sakali na ang gawang Pilipino mapansin sa abroad, di ba? Malay natin makapenetrate tayo sa Netflix na nakakatuwa, di ba? Ang dami ng mga programa ng ABS-CBN at ng ibang mga network na napapansin ng Netflix sa ibang bansa. Di ba? Pinaghahandaan na natin yun. Right. Last taping day na, malapit na. Are you ready to say goodbye to Tanggol? Kumbaga, ihang na yung clothes ni Tanggol. Sa bawat character na ginagawa ko, sa bawat proyekto na ginagawa ko, mula kapag sinuot ko yung character na yun, yung costume ko, nagpapalit lang ako ng character kapag hinubad ko na sa dulo yung Kasi sabi ko nga 3 taon mong isinasabuhay yung character eh. Alam niya ng bawat artista. Sa pagsuot namin ng costume, hindi lang yung parang damit na sinuot mo. Meron kang isang character na binubuo sa pagkatao mo. Ngayon, sa nalalapit na 3 linggo, sabi ko, malungkot at siyempre masakit para sa akin na yung matatapos na yung journey ni Tanggol. How do you think the audience will accept this? Alam ko mamimiss nila. Mamimiss nila kasi magtatapos ang show na mabibigyan ng inspirasyon ng bawat manonood. Mabubuhayan ng mga manonood na may pag-asa. Saka yung init ng tanggap sa'yo pag pumupunta ka, bumibisita ka sa puputol nila, napuputol ka. Di ba sabi ko nga, MJ, minsan kung napapansin nyo, sa bawat pinupuntahan kong show, minsan pinagtatawanan ako ng mga tao, lalo sa mga parade. Na ang init-init, ba't ako naka-jacket? Di ba? Naka-leather jacket ako, di ba? Naka-ano ako. Sabi ko kasi, ang hinihintay ng tao doon yung character. Either si Cardo yan o si Tanggol yan. Kung bakit ako naka-jacket, kung bakit ako naka-ganon. Kasi ang gusto kong makita nila, yung hinihintay nila. I'm sure hinihintay din nila si Coco. Pero si Coco is ordinaryong tao. Diba? Naka-loose na, diba? Normal lang, jologs. Pero si Tanggol, pag nag-show ako, ang pinapakita ko sa kanila, ang hinaharap ko sa kanila, yung character ko. Right. Kaya every time na nagpapalit ako ng costume, like si Tanggol, nag-iiba ako ng kasi pinipresent ko sa kanila si Tanggol. I'll give you this chance to say your message sa lahat ng tumangkilik sa Batang Quiapo for the past 3 years. Sa lahat po ng aming mga kapamilya, sa lahat po ng mga nanonood ng All TV2, at sa lahat po ng mga social media
na pinapalabasan ng Batang Quiapo. Maraming salamat po sa lahat ng mga Pilipino sa 3 taon na pagtangkilik at pagsuporta na ibinigay nyo sa amin gabi-gabi. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Ngayong 3 linggo, sana po samahan nyo kami at pinapangako po namin sa inyo na sa loob ng 3 taon, itong 3 linggong ito ay isa sa mga hindi nyo malilimutan ng mga teleserye na mapapanood ninyo sa gabi-gabi. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga Pilipino. So yun guys, yun napanood ang anunsyo ni Coco Martin sa pagkatapos ng FPJ's Batang Quiapo ngayong March 13, 2026. So yun guys, kung gusto nyo yung video ito, please like, share, subscribe, and click the bell icon para updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Kung nanonood kayo sa Facebook guys, paki-follow naman ang ating Facebook page. Bye!